10. 10 taon ng pagsisilbi, ngunit isang malakas na sampal lang ang katumbas ng lahat. Habang nilalasap ni Ricardo ang luhong galing sa pawis ko, itinapon niya ako na parang basurang walang halaga. Akala nila ako ang habambuhay na bilanggo sa bahay na ito. Hindi nila alam, hawak ko na ang susi sa kanilang pagbagsak, tapos na ang pagiging martir. Ngayon, tikman ninyo ang bagsik ng isang babaeng wala ng luhang ititira para sa inyo. Sino nga ba ang tunay na mawawalan sa huli? Walang kwenta. Isang hamak na makina ka lang ng pera, Elena. Pero bilang asawa, nakakasuka ang pagmumukha mo. Ang mga salitang yon ay parang lason na ibinuhos sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bago pa man makasagot si Elena, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng impact at kasabay nito ang pagtalsik ng bitbit niyang supot ng pagkaing binili pa niya sa mamahaling restaurant. Humampas ang mga lalagyan sa malamig na sahig ng kusina. Sumabog ang mainit na ulam at kumalat ang bango ng paboritong lechon kawali ni Ricardo na ngayoy nadumihan na ng alikabok. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang dahan-dahang hinahaplos ang namamanhid niyang pisngi. Kanina lamang, sa loob ng isang marangyang boardroom, siya ay tinitingala bilang isang henyong arkitekto na nakasungkit ng milyon-milyong kontrata. Ngunit dito, sa loob ng sarili niyang pamamahay, siya ay tila isang basahang tinatapak-tapakan. Sa kabilang dulo ng hapagkainan, nakaupo ang kanyang biyenan na si Doña Aurora. Hindi man lang ito natigil sa pagnguya ng mansanas habang pinapanood ang nagaganap. Sa halip na awatin ng anak, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Totoo naman ang sinasabi ng anak ko, Elena. Anong oras na? Mag-aalas 11 na ng gabi. Akala mo ba ay porke ikaw ang nagpapasok ng pera sa bahay na ito, ay may karapatan ka ng balewalain ang dangal ni Ricardo bilang lalaki? Ang isang mabuting asawa ay nagluluto, naghihintay, at hindi nagpapakitang gilas sa labas habang ang pamilya niya ay nagugutom. Nay, galing ako sa presentation. Para sa atin ito. Para sa pangarap nating maipaayos ang bahay na pamana ni na Mama. Pabulong na sagot ni Elena. Ang boses ay basag at tila malunod sa sariling lalamunan. Tumayo si Ricardo. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng natapon na pagkain. Hinablot niya ang panga ni Elena at pinilit itong patingalain. Huwag mong isumbat sa amin ang pagtatrabaho mo. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit ulila ka na. You're lucky I'm still here, Elena. Pero sa susunod na magpaka-importante ka at paghintayin mo si nanay sa hapunan, hindi lang sampal ang aabutin mo. Padabog na tinalikuran siya ni Ricardo at pumasok sa silid. Sumunod si Aurora na may kasamang irap. Iniwan si Elena na nakaluhod sa sahig. Mag-isang nililinis ang kalat ng kanyang pagmamahal na nauwi sa basura. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng basag na plastik, napansin ni Elena ang jacket ni Ricardo na nakasabit sa sandalan ng upuan. Mula sa bulsa nito ay may nakasilip na nakatuping papel. Isang kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang instinct na nagsasabing may mas malalim pang sugat na naghihintay sa kanya ngayong gabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, binuklat niya ito. Ang bawat salitang nakasulat sa dokumento ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa kanyang puso. Ito ay isang mortgage notice. Ang bahay na pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama, ay ginamit ni Ricardo bilang kolateral sa isang utang sa sugal na hindi na nito nabayaran. Ang pirma sa ilalim ay hindi sa kanya. Ito ay isang pekeng pirma ng kanyang pangalan na ginaya ng buong katusuan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang sakit ng sampal sa kanyang mukha ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng katotohanang kasalukuyan niyang hawak.
Habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa bubong ng bahay, tila naririnig ni Elena ang boses ng kanyang ama na tumatangis mula sa kabilang buhay. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nadudurog. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin. Tiningnan niya ang pinto ng kanilang silid, kung saan mahimbing na natutulog ang asawang nagnakaw ng kanyang nakaraan at nagnanais sumira ng kanyang kinabukasan. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dugo para lang mapanatili ang kapayapaang hindi naman kailanman naging totoo? Ito na ba ang kabayaran ng aking pananahimik? Sa gitna ng kadiliman ng kusina, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Elena. Hindi ito liwanag ng pag-asa, kundi ang malamig na ningas ng isang pasyang nabuo sa kailaliman ng pagdurusa. Inilagay niya ang dokumento sa loob ng kanyang bag at kinuha ang kanyang susi. Sa bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay at isang bagong Elena ang isinisilang sa gitna ng unos. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Ang kamay ay nakahawak sa doorknob. Lumingon siyang muli sa bahay na tila naging isang magarang bilangguan. Salamat sa sampal, Ricardo. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay kasing talas ng isang labaha. Dahil doon, sa wakas, nagising na ako. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan. Hindi alintana ang ginaw. Dahil ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay sapat na upang sunugin ang lahat ng tulay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang yon. Ngunit habang papaandar ang kanyang sasakyan, isang anino ang gumalaw sa bintana ng ikalawang palapag. Isang pares ng mga matang puno ng pagmamasid ang nakasunod sa bawat galaw niya. Sino ang nagmamasid sa kanya sa kalaliman ng gabi? At ano pa ang lihim na itinatago ng pamilyang akala niya ay kilala na niya? Ang aga-aga, ang dilim ng mukha mo. Hindi mo ba alam na ang swerte mo dahil hindi ka iniwan ni Ricardo pagkatapos ng nangyari kagabi? Ang tinig ni Doña Aurora ay parang gasgas na plaka na pilit bumabasag sa katahimikan ng kusina. Habang maingat na naglalagay ng makapal na foundation si Elena sa kanyang pisngi sa harap ng maliit na salamin, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat daplis ng espongha sa kanyang balat ay tila saksak ng karayom sa sariwang pasa na iniwan ng kanyang asawa. Hindi siya sumagot. Sa halip ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagtatakip sa kulay ube at asul na marka ng katotohanan. Tandaan mo, Elena, ang babae ay parang asin sa pagkain. Kapag sumobra ang anghang mo, talagang matatabig ka. Huwag mong isisi kay Ricardo ang pagkawala ng pasensya niya. Kung naging masunurin kang asawa at hindi mo pinapairal ang yabang mo bilang arkitekto, sana ay masaya tayong nag-aalmusal ngayon. Patuloy ng matanda habang prenteng nakaupo at naghihintay ng kape. Lumapit si Elena bitbit ang tasa. Ang kanyang kilos ay mabagal at puno ng pag-iingat. Inilapag niya ito sa tapat ng kanyang biyenan nang walang kaimik-imik. Ang katahimikan ni Elena ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pader na unti-unti niyang itinatalaga sa pagitan niya at ng mga taong ito. Ngunit tila hindi pa tapos si Aurora sa paghahasik ng lason. Nga pala, tumawag ang kapatid ni Ricardo na si Jojo. Kinukulang daw siya para sa down payment ng bagong motor na gagamitin niya sa pagpasada. Mag-abot ka ng 10,000 bago ka umalis. Tutal naman, malaki ang kinita mo sa bagong project mo. 'Di ba? Utang na loob mo sa amin na pinatira ka namin dito, kaya huwag kang magdamot sa pamilya. Napahinto si Elena. Ang perang hinihingi ni Aurora ay ang huling natitirang budget niya para sa mga materyales ng kanyang maliit na sideline. Ngunit higit pa roon, ito ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Habang ang kanyang mga magulang ay nagpakasakit upang ipundar ang bahay na ito, ang pamilya ni Ricardo
ay tinitingnan lamang siya bilang isang balon ng ginto na walang katapusan. Nay, wala po akong ekstrang pera ngayon. Mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Elena. Eksaktong pagkasabi niya nito ay ang pagpasok ni Ricardo sa kusina. Bakas pa sa kanyang mga mata ang puyat mula sa magdamag na pagsusugal. Lumapit siya kay Elena at sa isang iglap, ang mabangis na leon kagabi ay tila naging isang maamong tupa. Niyakap niya si Elena mula sa likuran, isang yakap na hindi nagbibigay ng init kundi nagdudulot ng kilabot sa balat ng babae. Love, sorry na tungkol kagabi. Masyado lang akong stress sa mga bayarin. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Kaya lang naman ako nagkakaganon kasi ayaw kong nahihirapan ka. Sige na, pagbigyan mo na si Jojo. Isipin mo na lang, para sa pamilya rin naman ito. At saka, kailangan ko rin ng konting pandagdag sa inaplayan kong trabaho. Alam ni Elena na nagsisinungaling si Ricardo. Alam niyang ang perang hinihingi nito ay mapupunta lamang sa lamesa ng sugalan o kaya ay ipambabayad sa interes ng utang na hindi niya alam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakipagtalo. Tumango siya ng bahagya, sapat na upang makawala sa yakap ni Ricardo na tila isang tanikala. Pumasok si Elena sa banyo bago umalis ng bahay. Doon, sa ilalim ng malamig na agos ng tubig mula sa gripo, kinuha niya ang kanyang puting polo shirt na may bahid ng dugo kagabi. Isinawsaw niya ito sa planggana at sinimulang kuskusin ng mantsa. Pinanood niya ang tubig na unti-unting nagiging kulay rosas, isang paalaala na ang kanyang buhay ay unti-unti ring nauubos sa loob ng bahay na ito. Ang bawat kuskus niya ay tila paglilinis sa kanyang sariling dangal na pilit nilang dinudumihan. Habang nagbibihis siya sa loob ng silid, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng dresser. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa unang ring, parang may kaba na namang sumungkit sa kanyang dibdib. Hello? Is this Mrs. Elena Villafuerte? Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya ay formal at malamig. Yes, speaking. Sino po sila? I'm calling from the legal department of Prime Trust Bank. We've sent several notices to your address regarding the foreclosure of the property under your name. Since there has been no response and the mortgage payments are 6 months overdue, we will be forced to proceed with the final eviction notice by the end of this month. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang paningin ay tila nagdilim at ang mundo sa kanyang paligid ay biglang nawalan ng tunog. 6 na buwan. 6 na buwang hindi binabayaran ni Ricardo ang utang gamit ang bahay na ito, habang ang perang ibinibigay niya buwan-buwan para sa mortgage ay napupunta pala sa kung saan. Pero, hindi po ba pwedeng gawan ng paraan? Wala po akong natatanggap na sulat. Ang boses ni Elena ay halos pabulong na lamang, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan ng banyo kung saan naririnig niya ang masayang pagtatawanan ni Ricardo at Aurora sa labas. I'm sorry, ma'am, but the documents show that you personally signed the acknowledgement receipts of the previous notices. Unless you can pay the full outstanding balance of 2 million pesos in 2 weeks, the bank will take over the property. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang telepono. Ang 2 milyong piso ay parang isang bundok na gumuho sa ibabaw niya. Tumingin siya sa salamin, sa mukhang tinakpan niya ng makapal na kolorete. Ang pasa sa kanyang pisngi ay tila kumirot muli. Mas matindi, mas malalim. Hindi lang pala ang kanyang puso, ang unti-unti nilang ninanakaw. Maging ang tanging bubong na nagtatanggol sa kanya laban sa ulan, ay balak na ring agawin ng mga taong pinakaminahal niya. Sino ang pumirma sa mga resibo ng bangko sa ngalan ni Elena? At hanggang saan ang kayang gawin ni Ricardo at Aurora upang tuluyan siyang ilubog sa putik? Walang matitira sa akin, kundi ang galit. Pero ang galit ay hindi sapat para mabawi ang lahat ng ninakaw nila sa aking pagkatao. Habang nakatayo si Elena sa tapat ng malaking bintana ng kanyang opisina,
Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi niya maibuhos. Hawak niya ang isang ballpen, mahigpit ang kapit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa harap niya ay ang plano ng isang marangyang subdivision, isang pangarap na binuo niya para sa ibang tao, habang ang sarili niyang tahanan ay unti-unti nang ginigiba ng mga anay ng kataksilan, 2 milyong piso. Iyon ang halaga ng kanyang kalayaan, ang halaga ng alaala ng kanyang mga magulang na balak isugal ni Ricardo sa isang pitik lang ng baraha. Hindi siya pwedeng umiyak. Alam ni Elena na ang bawat luha ay bawas sa lakas na kailangan niya para lumaban. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng kumpanya ay may kaakibat na bigat. Tila ba bawat sapatos na humahampas sa sahig ay nagpapaalala sa kanya ng limitadong oras na nalalabi. Matapos ang isang oras, nakaupo na si Elena sa loob ng isang maliit at madilim na opisina ng abogado. Ang amoy ng lumang papel at kape ay pumapalibot sa kanya. Isang paligid na malayo sa marangyang buhay na pilit niyang itinaguyod para sa kanyang pamilya. Sa harap niya ay si Attorney Melencio, isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Elena, anak, seryoso ito. Ang boses ng abogado ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang mga kopya ng foreclosure notice. Ang pag-forge ng pirma mo ay isang krimen, pero dahil asawa mo si Ricardo, magiging masalimuot ang laban. Kailangan natin ng matibay na ebidensya na hindi mo alam ang utang na ito. Pero ang mas malaking problema ay ang bangko. Hindi sila makikinig sa drama ng pamilya. Gusto nila ang pera nila sa loob ng 14 na araw. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sikip. Attorney, ayaw ko lang mabawi ang bahay. Gusto ko silang turuan ng leksyon na hindi nila malilimutan. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng walang matakbuhan, ang pakiramdam ng tinatalikuran ng mundo. Kung ganun ang gusto mo, kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila. Payo ng abogado. Huwag kang magpapakita ng kahit anong pagbabago sa kilos mo. Hayaan mo silang mag-isip na ikaw pa rin ang dating Elena na madaling utuin. Habang ginagawa mo yon, unti-unti nating ililipat ang lahat ng assets mo sa isang trust fund na hindi nila mahahawakan. At tungkol sa bahay, may paraan ako para mabawi mo ito nang hindi nila nalalaman. Nang makauwi si Elena ng hapong iyon, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kapayapaan. Naabutan niya si Ricardo na nakahiga sa sofa, nanonood ng TV habang kumakain ng sitsirya. Ang kalat ng balat ng pagkain sa sahig ay tila simbolo ng kanyang kawalang malasakit. "Oh, nandyan ka na pala, love," wika ni Ricardo nang hindi man lang lumingon. "Naka-withdraw ka na ba para kay Jojo? Kanina pa tumatawag si nanay. Excited na ang kapatid ko sa motor niya." Dahan-dahang lumapit si Elena at naupo sa tabi ni Ricardo. Inilapag niya ang kanyang bag. Ramdam ang bigat ng mga dokumentong nasa loob nito. "Love, tungkol sa pera. May problema sa opisina. Nagkaroon ng audit. Pansamantalang naka-freeze ang account ko dahil may discrepancy sa mga budget ng project." Biglang napaupo si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. "Ano? Paanong nangyari iyon? Elena, kailangan ko ng pera. May mga obligasyon ako na hindi pwedeng maghintay." "Pasensya na, Ricardo. Ginagawa ko naman ang lahat. Siguro ay kailangan muna nating magtipid. Baka pwedeng ibenta mo muna yung mga relos mo o yung ibang gamit mo para makatulong sa gastusin." Ang boses ni Elena ay malambing, tila isang nag-aalalang asawa, ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang tagumpay sa bawat guhit ng takot sa mukha ni Ricardo. "Ibenta? Nababaliw ka na ba? Pinaghirapan ko ang mga yon." Sigaw ni Ricardo bago pa dabog na tumayo at lumabas ng bahay. Alam ni Elena na pupunta ito sa kanyang nanay para magsumbong. Nang masiguro niyang wala na ang asawa,
Pumasok si Elena sa maliit na silid na ginawa niyang bodega ng mga lumang gamit. Sa isang sulok, nakalagay ang isang malaking portrait ng kanyang ama at ina. Kinuha niya ang isang malinis na basahan at maingat na pinunasan ang alikabok sa salamin ng frame. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa mukha ng kanyang ama. "Pama, patawarin niyo ako kung hinayaan kong bastusin nila ang tahanan ninyo." Bulong niya habang ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Pero pangako ko, bago matapos ang buwang ito, lilinisin ko ang bawat sulok ng bahay na ito mula sa dumi na dinala nila. Iingatan ko ang tanging pamana nyo. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling paghihiganti." Kinagabihan, habang nagpapanggap na tulog, narinig ni Elena ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Naramdaman niya ang presensya ni Ricardo na lumalapit sa kanyang side table. Narinig niya ang marahang pagbukas ng zipper ng kanyang bag. Pigil ang hininga ni Elena. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol sa katahimikan. Doon niya iniwan ang isang pekeng bank statement na nagpapakita ng zero balance at isang sulat mula sa kumpanya na nagbabanta ng suspension. Narinig niya ang mahinang mura ni Ricardo at ang mabilis na paglabas nito ng silid. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang boses ni Aurora mula sa pasilyo, bumubulong sa anak. "Sigurado ka bang wala na siyang pera, Ricardo? O baka naman itinatago niya lang sa atin? Tingnan mo sa ilalim ng kutsyon, doon madalas nagtatago ang mga tuso." Nanlamig si Elena. Hindi lang pala pera ang balak nilang ubusin, kundi maging ang bawat sulok ng kanyang privacy ay balak na ring pasukin. Ano ang gagawin ni Elena kung matuklasan nila ang tunay na foreclosure notice na itinago niya sa loob ng isang luma at sirang speaker sa bodega? At sino ang misteryosong lalaki na biglang nagpadala ng mensahe sa kanyang telepono habang nasa gitna siya ng pagpapanggap? Isang mensahe na nagsasabing, "Alam ko ang ginagawa mo, Elena. Kailangan mo ng tulong. Wala ka ng silbi, Elena. Isang malaking pabigat ka na lang sa pamilyang ito." Ang mga salitang binitawan ni Doña Aurora ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa gitna ng hapunan. Nakatingin ang matanda sa tuyong isda at nilagang gulay na nasa mesa. Isang malaking kaibahan sa mga marangyang putahe na nakasanayan nilang ihain ni Elena noong mayaman pa ito. Sa tabi ni Aurora, si Ricardo ay hindi man lang tumitingin kay Elena. Abala ito sa pagpindot sa kanyang cellphone. Ang mga labi ay may pasimpleng ngiti na tila may ka-text na nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ito ang unang gabi ng pagpapanggap ni Elena na siya ay suspendido sa trabaho at walang kahit isang duling na kusing. Ang bawat pangungutya ni Aurora ay tila isang hampas ng latigo, ngunit tinatanggap ito ni Elena ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang plato, lihim na nagmamasid sa reaksyon ng mag-ina. "Nay, hayaan niyo na yan. Baka bukas makalawa. Pati itong bahay ay mawala na sa atin dahil sa kapabayaan niya." Wika ni Ricardo. Ang boses ay puno ng puot at kawalangang. Tumayo siya at kinuha ang kanyang jacket. "Aalis muna ako. Masakit sa ulo ang tumira sa bahay na puro problema ang dala ng asawa." Narinig ni Elena ang paghaharurot ng sasakyan ni Ricardo palayo. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada, tila may bahagi ng kanyang puso na unti-unting lumalaya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pagkatapos maghugas ng mga pinggan, isang gawaing dati ay may katulong silang gumagawa, pero pinaalis na ni Elena dahil wala na siyang pambayad, ay mabilis siyang nagpalit ng damit. Sinundan ni Elena si Ricardo gamit ang isang lumang sasakyan na hiniram niya sa kanyang pinsan. Huminto ang sasakyan ni Ricardo sa isang sikat na coffee shop sa kabilang bayan. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang madilim na sasakyan, nakita ni Elena ang lahat. Isang babaeng nakauniporme ng isang mamahaling bangko ang lumapit kay Ricardo, si Gina.
ang babaeng naging dahilan kung bakit tila laging abala ang kanyang asawa. Nakikita ni Elena kung paano hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Gina. Ang paghaplos nito sa buhok ng babae na punong-puno ng paglalambing. Isang paglalambing na kailanman ay hindi na niya naramdaman mula sa asawa. Ang bawat tawa ni Ricardo, ang bawat dampi ng kanilang mga balat ay tila mga kutsilyong bumabaon sa dibdib ni Elena. Ngunit sa halip na sumugod at mag-eskandalo, kinuha ni Elena ang kanyang kamera. Sa bawat click ng shutter, sa bawat video na kanyang kinukunan, tila itinatala niya ang bawat dahilan kung bakit hindi siya dapat lumingon sa oras na magsimula na ang kanyang pagganti. Pag-uwi niya ng bahay, dumaan muna siya sa bodega. Doon, sa gitna ng mga lumang gamit at alikabok, nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang kanyang unang blueprint noong siya ay nagsisimula pa lamang bilang arkitekto. Isang simpleng disenyo ng bahay para sa kanyang mga magulang. Naalala niya ang boses ng kanyang ama. Anak, ang bahay ay hindi lang semento at bakal. Ang pundasyon nito ay ang katapatan ng mga taong nakatira sa loob. Niyakap ni Elena ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Sa gitna ng kataksilan ni Ricardo at ng kalupitan ni Aurora, ang disenyong ito ang nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tagabuo, isang arkitekto ng pangarap. At kung kaya niyang bumuo ng bahay para sa iba, kaya rin niyang itayo muli ang kanyang sariling buhay mula sa mga guho. Kinabukasan, habang naglilinis si Elena ng sala, lumapit sa kanya si Aurora na may dalang isang dokumento. Elena, pirmahan mo ito. Sabi ni Ricardo, ito ay isang insurance policy para sa'yo. Para kung sakaling makulong ka dahil sa audit sa opisina nyo, may makukuha kaming pera para pambayad sa abogado mo. Tiningnan ni Elena ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig nang mabasa ang maliliit na letra sa ilalim. Hindi ito insurance policy. Ito ay isang deed of absolute sale para sa kanilang bahay na nakapangalan sa isang dummy corporation na lihim na pagmamay-ari ni Ricardo at Gina. Gusto nilang ubusin ang lahat sa kanya. Gusto nilang iwanan siyang palaboy sa lansangan habang sila ay nagpapakasaya sa perang pinaghirapan niya. Tumingala si Elena kay Aurora. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Nay, sigurado po ba kayo na para sa akin ito? Oo naman anak. Kami pa ba ang magpapahamak sa'yo? Pirmahan mo na para matapos na ang usapan. Ang boses ng matanda ay tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katusuan. Kinuha ni Elena ang ballpen. Nararamdaman niya ang titig ni Aurora na tila isang buwitreng naghihintay sa bangkay ng kanyang biktima. Bago pa man dumampi ang dulo ng pen sa papel, biglang narinig ang malakas na pagbukas ng pinto ng bahay. Pumasok si Ricardo na may kasamang dalawang lalaking nakabarong at may dalang mga kagamitan sa pagsusukat. Ano ang ibig sabihin nito, Ricardo? Tanong ni Elena. Ang bonus ay kalmado, ngunit may panginginig sa ilalim. Sila? Sila ang mga kukuha ng sukat ng bahay, Elena. Balak na nating iparenovate ito bago natin ibigay sa bagong may-ari. Nakangising sagot ni Ricardo. Pirmahan mo na yan, dahil bukas na bukas din, may bago na tayong lilipatan. Sino ang mga lalaking ito na dinala ni Ricardo? At ano ang gagawin ni Elena ngayong pilit siyang kinokorneran ng mag-ina upang ibigay ang tanging pamanang iniwan ng kanyang mga magulang? At bakit biglang nakatanggap ng email si Elena mula sa kanyang kumpanya na nagsasabing ang audit na sinabi niya ay naging totoo na at siya ay tinanggal na sa trabaho dahil sa isang sadyang maling transaksyon na hindi naman niya ginawa? Akala mo ba ay habang buhay kang nasa itaas, Elena? Ngayong wala ka ng silbi, basahan na lang ang turing ko sa'yo. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pangungutya habang iwinawagayway niya ang opisyal na termination letter na natanggap ni Elena mula sa kanyang kumpanya.
Hindi na kailangan pang magpanggap ni Elena na suspendido siya. Ngayon, ang bangungot ay naging totoo na. Isang malaking halaga ng pera ang nawawala sa huling proyekto niya at lahat ng pirma sa mga maanumalyang dokumento ay nakaturo sa kanya. Habang binabasa ni Ricardo ang bawat salita ng kahihiyan ni Elena, ang babae ay tahimik na nagtitimpla ng kape para sa kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinagsilbihan niya ng 10 taon. Ang usok mula sa mainit na tasa ay tila lumalabo sa kanyang paningin, kasabay ng unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ayan ang napala mo sa pagiging masyadong matalino. Dagdag ni Doña Aurora na prenteng nakaupo sa sofa habang pinapanood ang anak na hiyain ang manugang. Ngayon, wala ka ng trabaho, wala ka pang dangal. Paano na ang pambayad sa mga utang mo? Mabuti na lang at nandito si Ricardo para saluhin ka. Ibinagsak ni Ricardo ang sulat sa mesa. Ang tunog ng papel na humampas sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Pirmahan mo na yung insurance papers na binigay ni nanay kahapon. Ngayong wala ka ng kita, kailangan nating masiguro na may makukuha tayong pera kung sakaling tuluyan ka ng makasuhan ng kumpanya nyo. Isipin mo naman ang kapakanan namin, Elena. Huwag kang makasarili. Nanatiling nakatitig si Elena sa itim na likido sa loob ng tasa. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Mahirap lumunok, mahirap huminga. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang ito coincidence, ang pagkawala ng pera sa kumpanya, ang pagkakalink ng kanyang pangalan sa anomalya, at ang pagmamadali ni Ricardo na papirmahin siya sa dokumento ng bahay. Lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking bitag. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalaala ng kanyang pag-iisa sa gitna ng mga taong itinuring niyang pamilya. Hindi na sapat ang magpanggap. Kailangan niyang malaman kung sino ang ahas na nagmamanipula sa kanyang kumpanya. Pumasok si Elena sa banyo at ikinandado ang pinto. Doon, sa tapat ng salamin, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim, bakas ng puyat at pasakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang mensaheng natanggap niya kanina mula sa misteryosong numero. Isang litrato ang kalakip nito. Si Ricardo at Gina nakaupo sa loob ng isang opisina. Ang nakasulat sa pinto ng opisina ay Loan Department at sa ilalim ng litrato ay may maikling mensahe. Ang asawa mo ay hindi lang nagsusugal sa kasino, Elena. Isinusugal niya rin ang buhay mo sa taong pinagkakatiwalaan mo sa bangko. Doon lamang naintindihan ni Elena ang lahat. Si Gina ay hindi lang basta kabit. Si Gina ang empleyado ng bangko na humahawak sa kanilang mortgage. Si Gina ang nag-asikaso ng mga pekeng pirma at ang nagtago ng mga foreclosure notices para hindi makarating kay Elena. At ngayon, malamang na si Gina rin ang may koneksyon sa taong nag-frame sa kanya sa loob ng arkitektura kumpanya. Narinig ni Elena ang malakas na katok sa pinto ng banyo. Elena, lumabas ka dyan. Huwag kang mag-inarte. Pirmahan mo na ito dahil kailangan na naming dalhin sa opisina ni Gina. Sigaw ni Ricardo mula sa labas. Ang pagbanggit sa pangalan ni Gina ang naging huling mitya. Ang takot na nararamdaman ni Elena ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Binuksan niya ang pinto. Nasaan ang papel? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay, tila isang robot na sumusunod sa utos. Ayan, ganyan dapat. Matuto kang makinig sa asawa mo. Nakangising wika ni Ricardo habang inilalatag ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Inabutan niya ng ballpen si Elena. Inilapat ni Elena ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit bago pa man niya matapos ang unang letra ng kanyang pangalan, biglang narinig ang malakas na pagtunog ng doorbell.
Ang bawat kalampag ng doorbell ay tila humihingi ng atensyon, hindi tumitigil hanggat hindi binubuksan. Sino ba yan? Istorbo. Inis na sabi ni Aurora habang papunta sa pinto. Nang buksan ng matanda ang pinto, hindi isang tao ang tumambad sa kanila, kundi isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang isang babaeng naka-business suit na pamilyar kay Elena, ang kanyang boss sa kumpanya. Mrs. Elena Villafuerte, we are here to conduct a formal search and to ask you to come with us to the precinct. Wika ng pulis. Ngunit bago pa man makapagsalita si Elena, sumigaw si Ricardo. Ayan na, sabi ko na nga ba, magnanakaw ang asawa ko. Hulihin niyo na siya. Wala kaming kinalaman sa mga ginagawa niya. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa. Ang mukha ni Ricardo ay puno ng pagkukunwari, tila isang biktima ng sitwasyon. Pero ang hindi alam ni Ricardo, ang boss ni Elena ay hindi nakatingin kay Elena, kundi kay Ricardo. Actually, Mr. Villafuerte, wika ng boss ni Elena habang itinataas ang isang folder. Hindi si Elena ang ipinunta namin dito. Pumunta kami rito para kumpirmahin ang IP address ng computer na ginamit para pumasok sa system ng kumpanya namin at maglipat ng pondo sa isang bank account sa ilalim ng pangalan mo. Nanigas si Ricardo. Ang ballpen na hawak ni Elena ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang maliit na tunog na tila hudyat ng pagbabago ng ihip ng hangin. Ano ang gagawin ni Ricardo ngayong ang sarili niyang bitag ay bumalik sa kanya? At handa na ba si Elena na panoorin ang pagbagsak ng lalaking pinakamamahal niya? O may mas malalim pa siyang plano para sa kabit nitong si Gina? Hindi ako yan, imposible. Baka nahack ang computer ko. Elena, sabihin mo sa kanila, wala akong alam sa mga sinasabi nila. Ang boses ni Ricardo ay pumailan lang sa loob ng sala. Mataas at puno ng desperasyon. Ang kaninang mayabang ng ngisi ay napalitan ng pamumutla na tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang pumanaw. Humawak siya sa braso ni Elena. Mahigpit, halos bumaon ang kanyang mga daliri sa balat ng asawa. Tila ba ito ang tanging salbabida sa gitna ng papalubog niyang barko. Ngunit hindi kumibo si Elena. Nanatili siyang nakatayo, matuwid ang likod, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa folder na hawak ng kanyang boss na si Architect Vera. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong bumibigat ang hangin sa loob ng bahay na dati ay itinuturing niyang santuwaryo. Mr. Villafuerte, ang digital footprint ay hindi nagsisinungaling. Malamig na wika ni Architect Vera. Ang bawat login, ang bawat paglipat ng pondo ay ginawa gamit ang device na nakarehistro sa bahay na ito. At ang account kung saan napunta ang pera, nakapangalan sa'yo at sa isang nagngangalang Gina Galvez. Narinig ang marahas na paghinga ni Doña Aurora. Mabilis itong lumapit at humarang sa harap ng kanyang anak, tila isang inahing mamanok na pilit ipinagtatanggol ang kanyang suwi kahit alam niyang ito ay may sala. Walang hiya kayo. Paano niyo nagagawang pagbintangan ng anak ko sa harap ng sarili naming bahay? Alam niyo bang marangal ang pamilya namin? Itong si Elena. Siya ang may alam sa lahat ng pasikot-sikot sa opisina niyo. Baka siya ang gumamit ng account ni Ricardo para pagtakpan ang sarili niyang nakaw. Ganyan ka ba katuso, Elna? Pagkatapos ka naming kupkupin, ang anak ko pa ang ipapahamak mo? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Aurora ay tila mga talsik ng putik na pilit dinudumihan ang malinis na pangalan ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Elena. Tiningnan niya ang kanyang biyenan. Nang diretso sa mga mata, isang malamig na titig na tila ba binabasa ang bawat kasinungalingang nakatago sa ilalim ng mga kulubot na balat ng matanda. Nay, sapat na po ang pananahimik ko sa loob ng maraming taon. Mahinahon, ngunit may autoridad na sagot ni Elena. Ang bawat sampal, ang bawat pang-iinsulto, tiniis ko dahil akala ko ay pamilya tayo. Pero ang pagnakawan ng kumpanyang bumubuhay sa atin, at ang ipit-pit ang lahat ng sisi sa akin habang nakikipagsabwatan kay Gina,
Iyan ang hindi ko mapapalampas. Elena, ano bang pinagsasabi mo? Sino si Gina? Huwag kang mag-imbento ng kwento para lang makatakas sa kasalanan mo. Sigaw ni Ricardo. Ang pawis ay butil-butil na dumadaloy sa kanyang noo. Lumingon si Elena sa mga pulis. Officer, maaari niyo pong tingnan ang cabinet sa silid ni Ricardo. May maliit na vault doon. Doon niya itinatago ang mga dokumentong hindi niya maipakita sa akin. Sa mabilis na pagkilos, sinunod ng mga pulis ang itinuro ni Elena. Narinig ang kalampag ng mga gamit na inililipat at ang tunog ng paghahanap sa kabilang kwarto. Si Ricardo ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatakip sa kanyang mukha. Habang nagaganap ang kaguluhan, lumapit si Architect Vera kay Elena. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang empleyado, isang haplos ng pakikiramay at pagkilala sa galing nito. Elena, patawarin mo ako kung naniwala ako sa mga maling report noong una. Masyadong malinis ang pagkaka-frame sa'yo, pero ang katusuhan ay laging may naiiwan na bakas. Tumingin siya sa isang maliit na plorera sa gilid ng mesa. Ang plorerang minsang ibinigay ng kanyang ina. Nandoon pa rin ang isang tuyong rosas na matagal na niyang hindi napapansin. Bigla niyang naunawaan na, tulad ng bulaklak na yon, unti-unti rin niyang hinayaang mawala ang sariling kaligayahan sa loob ng tahanang ito. Sa paniniwalang ang pagtitiis ay katumbas ng pagmamahal. Marahan niyang kinuha ang tuyong rosas at pinisil ito sa kanyang palad hanggang sa madurog. Sa sandaling iyon, may kakaibang gaan sa dibdib niya, parang isang tahimik na paglaya. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang maglilinis ng sarili niyang buhay. Maya-maya pa, lumabas ang isang pulis bit-bit ang isang kulay itim na pouch. Pagbukas nito, bumagsak sa mesa ang mga credit cards, mamahaling relo, at ang pinakaimportante sa lahat, isang notebook na naglalaman ng mga listahan ng utang sa sugal at mga transaksyon kay Gina. Ricardo Villafuerte, kailangan mo kaming samahan sa presinto para sa formal na investigasyon, wika ng pulis. Hindi! Hindi niyo pwedeng dalhin ang anak ko. Elena, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Hysterical na sigaw ni Aurora habang pilit na humahawak sa braso ng pulis. Tumingin si Ricardo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsusumamo. Elena, pagbabayaran mo ito. Akala mo ba ay mananalo ka? Kapag nakalabas ako rito, titiyakin kong wala kang pupuntahan. Ngunit bago pa man mailabas ng bahay si Ricardo, may isang bagay na nahulog mula sa notebook, isang litrato. Pinulot ito ng isang pulis at ipinakita kay Elena. Ito ay litrato ng orihinal na titulo ng bahay. Ngunit may nakasulat sa likod nito na nagpabilis ng tibok ng puso ni Elena. Isang dedikasyon na isinulat ng kanyang ama. Para sa aking anak, na si Elena, ang tunay na pundasyon ng aming buhay. Huwag mong hahayaang sino man ang umangkin sa iyong kinabukasan. Napahagulgol si Elena, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagsisisi at pasasalamat. Ang kanyang ama ay tila ba nag-iwan ng huling mensahe para sa kanya sa sandaling ito. Nang tuluyan ng mailabas si Ricardo, tumahimik ang buong bahay. Tanging ang hikbi ni Aurora ang naririnig, na ngayoy nakasalampak sa sahig na wala na ang lahat ng pagkapretensyoso. Elena, maawa ka naman sa amin. Pabulong na sabi ng matanda. Ang tinig ay tila isang tuyong dahon. Saan kami pupunta? Wala kaming pera. Wala kaming matitirhan. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Nay, binigyan ko kayo ng lahat, pero ang bahay na ito ay hindi sa inyo. At sa pagkakataong ito, hindi na kayo makakatapak pa rito. Isang malakas na katok sa pinto ang muling bumasag sa katahimikan, ngunit hindi pulis ang pumasok. Ito ay si Attorney Melencio, ang abogado ni Elena, na may dalang masamang balita. Elena, may problema.
Seryosong wika ng abogado. Kakausap ko lang sa bangko. Kahit na nahuli si Ricardo, hindi ito sapat para itigil ang foreclosure. Dahil ang pirma sa loan documents ay lumalabas na valid pa rin sa mata ng batas, mayroon na lang tayong 3 araw bago tuluyang kunin ng bangko ang bahay na ito. Nanlamig si Elena. Akala niya ay tapos na ang laban, ngunit ang pinakamalaking uno ay parating pa lamang. At ang mas nakakatakot, ayon kay attorney, may isang anonymous buyer na nagbayad na ng down payment para makuha ang bahay sa oras na ma-foreclose ito. Sino ang misteryosong buyer na ito na tila ba matagal nang naghihintay sa pagbagsak ni Elena? At ano ang gagawin niya ngayong may 3 araw na lang siya para iligtas ang tanging alaala ng kanyang mga magulang? 3 araw na lang, Elena. 3 araw na lang ang nalalabi bago tuluyang kunin ng bangko ang lahat ng pinaghirapan ni na mama at papa mo. Ang boses ni Attorney Melencio ay tila isang hatol na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na sala. Habang nakaupo si Elena sa harap ng kanyang mesa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na miniature model ng isang bahay. Ang proyektong ginawa niya noong kolehiyo, ang pangarap na ibinigay niya sa kanyang mga magulang. Ang bawat bintana, ang bawat pintuan ng munting modelong iyon ay tila sumasamo sa kanya na huwag hayaang maging abo ang lahat. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang pintig ng kanyang puso ay mabilis at tila isang tambol na nagbababala ng papalapit na unos. Sa kabilang dulo ng sofa, nakita niya si Doña Aurora na kanina pa nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng desperasyon at tila naghahanap ng butas kung paano muling makakapasok sa ilalim ng balat ni Elena. Elena, anak, baka naman may paraan pa. Pagmamakaawa ni Aurora, ang boses ay nanginginig at malayo sa mapangaping tono nito kagabi. Isipin mo naman kami. Isipin mo si Ricardo. Kapag nawala ang bahay na ito, saan kami pupulutin? Hindi mo ba kayang gamitin ang mga koneksyon mo sa opisina para mapatagal ang proseso? Utang na loob, Elena. Pamilya pa rin tayo. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Ang salitang pamilya na lumabas sa bibig ng matanda ay tila isang malaking insulto. Ito ang pamilyang nagnakaw sa kanya, ang pamilyang bumatikos sa kanyang dangal, at ang pamilyang pilit siyang inilubog sa utang habang sila ay nagpapasarap sa buhay. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Aurora ay tila isang pekeng palabas na napanood na ni Elena ng paulit-ulit. Nay, ang utang na loob ay para sa mga taong may loob, mahinahong sagot ni Elena, bagaman ang bawat salita ay may talim ng katotohanan. Ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko para sa inyo. Pinakain ko kayo, binihisan, at binigyan ng marangal na buhay habang ako ay unti-unting namamatay sa loob ng bahay na ito. Ngayon, ang tanging natitira sa akin ay ang alaala ng mga magulang ko at balak niyo pa ring agawin iyon. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang langit ay nananatiling kulay abo. Tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga dokumentong ipinadala ni attorney tungkol sa anonymous buyer. Isang pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon. GG Prime Holdings. Attorney, sino ang may-ari ng kumpanyang ito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Iyon ang problema, Elena. Ang kumpanyang yan ay nakarehistro sa isang offshore account. Pero may nakita akong isang detalye. Wika ni Melencio habang iniaabot ang isang papel. Ang consultant na pumirma para sa kanila ay isang nagngangalang Gina Galvez. Napahawak si Elena sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Si Gina, hindi lang pala pagnanakaw ng asawa ang balak nito. Gusto nitong tuluyan siyang burahin sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-agaw sa huling bagay na nag-uugnay sa kanyang mga magulang.
Ang katusuhan ni Gina at Ricardo ay mas malalim pa sa inakala niya. Binuksan niya ang isang maliit na locket na nakasabit sa kanyang leeg. Sa loob nito ay ang larawan ng kanyang ina na nakangiti. Naalala niya ang mga huling salita nito bago pumanaw. Elena, ang tunay na arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng bahay. Nagtatayo rin siya ng sariling kuta laban sa mga mapagsamantala. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong yon, hindi na lungkot ang namayani, kundi ang isang matinding determinasyon. Kung ang laban na ito ay tungkol sa katalinuhan at katusuhan, handa siyang ipakita sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala ng kinakatakutan. Attorney, mayroon akong planong binuo. Wika ni Elena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala. Kung gusto ni Gina ang bahay na ito, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Pero sisiguraduhin kong sa sandaling hawakan niya ang titulong ito, iyon na rin ang magiging huling sandali ng kanyang kalayaan. Ano ang balak mo, Elena? Tanong ni Attorney Melencio. Bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Gagamitin natin ang sarili nilang bitag, sagot ni Elena. Ricardo forged my signature, right? At si Gina ang nag-facilitate nito sa loob ng bangko. Magpapanggap akong susuko na. Hahayaan ko silang maniwala na nakuha na nila ang lahat. Pero sa likod ng bawat dokumentong pipirmahan nila, may isang laso na unti-unting papasok sa kanilang mga system. Habang nagpapaliwanag si Elena, muling narinig ang malakas na pagkatok sa pintuan. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang mga pulis. Ito ay isang messenger na may dalang isang malaking bouquet ng bulaklak at isang pulang sobre. Binuksan ni Elena ang sobre. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa loob. Congratulations on your loss, Elena. See you at the auction. Walang pangalan. Pero ang amoy ng pabango sa papel ay sapat na upang malaman ni Elena na galing iyon kay Gina. Tumingin si Elena kay Aurora na ngayoy tahimik na nakikinig. Nay, sabihin niyo kay Ricardo, kapag dinalaw niyo siya sa presinto, handa na akong makipag-usap. Pero sa mga kondisyon ko. Sino ang tunay na nasa likod ng GG Prime Holdings at sapat ba ang 3 araw para maisakatuparan ni Elena ang kanyang mapanganib na plano? At bakit biglang nakatanggap si Elena ng isang tawag mula sa isang ospital na nagsasabing ang asawa ni Gina ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon at naghahanap sa kanya? Mamatay na ang katarungan bago mo pa makuha ang bahay na yan, Elena. Dahil sa dulo, ang pera pa rin ang magpapasya kung sino ang mananatili sa loob at sino ang matatapon sa labas. Ang tinig ni Gina sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi. Habang nakatayo si Elena sa gitna ng silid ng kanyang mga magulang, tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang lumang orasan na hindi na tumitibok, isang simbolo ng kanyang buhay na tila huminto rin sa gitna ng mga pagtataksil. Ang bawat salita ni Gina ay punong-puno ng kayabangan, ang tiwala sa sarili ng isang taong akala ay hawak na ang buong mundo dahil sa nakaw na yaman. Ngunit hindi natitinag si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan, malamig at walang emosyon. Ang pera ay nauubos, Gina, pero ang dumi ng budhi kailanman ay hindi nahuhugasan. Sigurado ka bang handa ka na sa pagdating ng bukas? Bago pa man makasagot ang kabit ng kanyang asawa, pinatid na ni Elena ang tawag. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng laway sa isang taong wala namang puso. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng bahay, iniwan si Doña Aurora na kanina pa nakasilip sa pinto ng kusina, naghihintay ng anumang balita tungkol kay Ricardo. Pagdating niya sa St. Luke's Medical Center, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na buga ng aircon ang sumalubong sa kanya. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo,
Naririnig niya ang mahinang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig. Tila babawat yabag ay isang paalaala ng oras na unti-unti nang nauubos. 3 araw. Iyon na lang ang meron siya. Pumasok siya sa room 402. Doon, nakahiga ang isang lalaking tila kasing tanda na ng kanyang yumaong ama. Si Antonio, ang legal na asawa ni Gina Galvez na matagal nang itinatago ng babae sa publiko. Ang bawat paghinga ni Antonio ay mabigat. Tila may malaking pasaning nakadantay sa kanyang dibdib. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay marahang pumapailan lang sa katahimikan ng silid, isang ritmo ng buhay na unti-unti nang kumukupas. "Sino ka?" Pabulong na tanong ni Antonio. Ang boses ay parang tuyong dahon na hinahangin. Lumapit si Elena at hinawakan ng nangangatog na kamay ng matanda. "Ako si Elena, asawa ni Ricardo Villafuerte, ang lalaking kasabwat ng asawa mo para ubusin ang pangarap ko." Naramdaman ni Elena ang bahagyang pagpisil ni Antonio sa kanyang kamay. Isang pagpisil na puno ng hapdi at pagkilala. "Ninanakawan niya rin ako." "Elena, ang kumpanyang GG Prime Holdings. Galing yon sa mga insurance funds ko na pinalabas niyang kinuha ko. Ginamit niya ang sakit ko para gawin akong bilanggo sa sarili kong yaman." Nakita niya ang sarili sa mga mata ni Antonio. 2 taong naging biktima ng parehong lason. 2 pusong pinagsamantalahan dahil sa kanilang kabaitan. Marahang kinuha ni Elena ang isang baso ng tubig at ipinainom ito kay Antonio. Ang bawat lagok ng matanda ay tila ba nagbibigay ng konting lakas sa namamatay nitong pag-asa. "Huwag kang mag-alala, Antonio," bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi tayo papayag na sila ang manalo sa dulo. May hawak ka bang ebidensya?" Itinuro ni Antonio ang isang maliit na Bible sa tabi ng kanyang higaan. "Sa loob niyan, ang digital key ng bank account ni Gina. Doon nakatala ang bawat sentavo na ipinasok niya mula sa kumpanya mo at mula sa akin. Gamitin mo yan, anak. Iligtas mo ang sarili mo." Habang hawak ni Elena ang maliit na susi ng katotohanan, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Gina, ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang kanyang kaaway sa tabi ng kanyang asawa. "Anong ginagawa mo rito, Elena? Lumabas ka! Guard! May intruder dito!" Sigaw ni Gina. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong pasilyo, puno ng takot na nababalutan ng galit. Tumingin si Elena kay Gina. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang maliit at mapait na ngiti. "Huli ka na, Gina. Ang bawat sikretong itinago mo sa loob ng mga folder ng bangko ngayon ay nasa kamay ko na. Akala mo ba ay si Ricardo lang ang kaya mong manipulahin?" Bago pa man makalapit si Gina, hinarangan siya ng mga NARS na rumesponde sa sigaw. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumabas si Elena. Bit-bit ang huling baraha na magpapabagsak sa imperyong binuo sa kasinungalingan. Nang makalabas siya ng ospital, ang hanging gabi ay humampas sa kanyang mukha, malamig at nakakapresko. Ngunit ang kanyang kaisipan ay muling nabagabag nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Attorney Melencio. "Elena, may masamang balita. Nakalabas si Ricardo sa presinto. May nagpiyansa sa kanya ng malaking halaga. At ang balita, papunta siya ngayon sa bahay niyo para kunin ang lahat ng gamit mo." Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Sino ang nagpiyansa kay Ricardo sa gitna ng ganitong kaguluhan? At ano ang gagawin ni Ricardo ngayong wala na siyang kinakatakutan at may dala siyang matinding galit laban sa kanyang asawa? Akala mo ba ay natalo mo na ako, Elena? Nagkakamali ka. Nagsisimula pa lang ang tunay na impyerno para sa iyo. Ang boses ni Ricardo ay nanggagaling sa kadiliman ng sala, malamig at puno ng puot. Nang buksan ni Elena ang ilaw, tumambad sa kanya ang isang tanawing nagpabilis ng tibok ng kanyang puso.
Nakaupo si Ricardo sa paboritong silya ng kanyang yumaong ama. Hawak ang isang baso ng alak, habang ang paligid ay puno ng mga nagkalat na gamit. Ang mga kabinet ay nakabukas, ang mga libro ay punit-punit sa sahig, at ang mga damit ni Elena ay tila mga basahang itinapon sa bawat sulok. Sa tabi ni Ricardo, nakatayo si Doña Aurora na may bakas ng tagumpay sa mga mata. Sinasabi ko na sa'yo, Elena, hindi mo kayang itumba ang anak ko. May mga kaibigan kaming mas makapangyarihan kaysa sa mga batas mo. Ngayon, nasaan ang titulo ng bahay? Ibigay mo sa amin bago pa mawalan ng pasensya si Ricardo. Huminga ng malalim si Elena. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na kalamnan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng sariling tahanan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa bango ng mga bulaklak na kinuha niya kanina, isang mapait na paalaala na ang kanyang santuaryo ay muling nilapastangan. Nakalabas ka nga, Ricardo, pero hindi ibig sabihin ay malaya ka na. Mahinahong wika ni Elena, bagaman ang kanyang boses ay may talim na hindi maikakaila. Sino ang nagpiyansa sa'yo? Si Gina? O ang kumpanyang ginagamit nyo para pagnakawan ang mga taong nagtiwala sa inyo? Tumayo si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Humakbang siya palapit kay Elena. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang banta ng karahasan. Wala kang pakialam kung sino ang tumulong sa akin. Ang mahalaga, kukunin ko ang lahat ng sa akin. Ang bahay na ito, ang pera, at ang dangal na sinira mo. Akala mo ba ay sapat na ang mga dokumentong hawak mo? Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Ricardo ang bag ni Elena. Nagkaroon ng maikling pag-aagawan. Ang tunog ng paghatak sa balat ng bag ay pumailan lang sa tahimik na gabi hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Tumapon ang laman nito, ang kanyang pitaka, susi, at ang maliit na Bible na ibinigay ni Antonio. Mabilis na pinulot ni Ricardo ang Bible. Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagdadasal ka na ba, Elena? Akala mo ba ay ililigtas ka ng relihiyon mo? Sa halip na matakot, tiningnan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Ang pintuang ginawa ng kanyang ama gamit ang matibay na narra. Naalala niya kung paano sinabi ng kanyang ama na ang tunay na tibay ay wala sa kahoy, kundi sa katotohanang pinoprotektahan mo nito. Hinawakan ni Elena ang hamba ng pinto, naramdaman ang gasgas ng kahoy sa kanyang palad, at doon ay humugot siya ng lakas. Hindi siya papayag na ang kadiliman ni Ricardo ang muling maghari sa tahanang binuo ng pagmamahal. Huwag mong dungisan ang librong yan, Ricardo. Malamig na utos ni Elena. Dahil sa loob niyan ay ang tanging bagay na magpapatunay kung gaano kayo kabulok ni Gina. Nanigas si Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang Bible at doon niya nakita ang maliit na digital key na nakatago sa pagitan ng mga pahina. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kaninang pagmamalaki ay napalitan ng isang hilaw na takot. Paano napunta ito sa'yo? Nasaan si Antonio? Nanginginig na tanong ni Ricardo. Nasa ligtas na lugar siya, malayo sa kamay ng asawa niyang traidor. Sagot ni Elena. At sa oras na i-access ko ang mga account na nakatali sa key na yan, hindi lang ang bahay na ito ang mababawi ko. Mabubulok kayo sa kulungan. Ikaw, si Gina, at lahat ng tumulong sa inyo. Biglang narinig ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa labas ng bahay, ang tunog ng mabilis na pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse ay sumunod. Tila may nagmamadaling pumasok. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Gina. Hulas ang make-up at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kaba. Ricardo, kailangan nating umalis. Ngayon na! Sigaw ni Gina nang hindi man lang tinitingnan si Elena. Ang bangko! Kinuha na ng central office ang lahat ng records. May mga audit team na dumating.
At may warrant na silang dala para sa atin. Napatingin si Gina kay Elena at doon niya nakita ang digital key na hawak ni Ricardo. Isang matinis na tili ang lumabas sa kanyang bibig. Nakuha niya ang susi. Ricardo, kunin mo sa kanya. Huwag mong hayaang makaalis siya. Muling sumabog ang tensyon sa loob ng sala. Akmang lulukso si Ricardo patungo kay Elena. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang nakakabulag na liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ang tumama sa bintana ng bahay. Ang asul at pulang liwanag ay nagmistulang isang paalaala na ang oras ng paghuhukom ay dumating na. Diyan lang kayo, huwag kayong gagalaw. Ang boses mula sa megaphone ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa gitna ng gulo, may isang bagay na hindi napansin ni Elena. Si Doña Aurora, na kanina patahimik sa gilid, ay dahan-dahang lumalapit sa likuran ni Elena. Hawak ang isang mabigat na florera ng bulaklak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabaliwan. Ang desperasyon ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Mapapansin ba ni Elena ang panganib sa kanyang likuran bago pa maging huli ang lahat? At sino ang misteryosong tao na lumabas mula sa isa sa mga sasakyan ng pulis? Isang taong hindi inaasahan ni Elena na makikita sa gabing ito? Huwag mong ituloy yan, Aurora. Tama na ang kasamaang ginawa niyo sa batang yan. Ang sigaw ni Lolo Berting ay bumasag sa tensyon ng silid, kasabay ng mabilis na pagpasok ng mga alagad ng batas. Ang mabigat na florera na hawak ni Doña Aurora ay nanginig sa kanyang mga kamay bago ito tuluyang bumitaw at humampas sa sahig. Ang tunog ng pagkadurog ng porselana ay tila isang pagsabog ng libu-libong maliliit na kristal na kumalat sa paanan ni Elena. Isang ingay na kasing ingay ng pagkawasak ng huling pag-asa ng pamilya Villafuerte. Sa isang iglap, ang sala ay napuno ng ingay ng mga sapatos na tumatakbo at ang malamig na tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Ricardo at Gina. Ang bawat click ng metal ay tila isang huling tuldok sa mamahabang kabanata ng pagdurusa ni Elena. Bitawan niyo ako. Wala akong ginawang masama. Si Elena ang may kasalanan ng lahat. Tili ni Gina habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang magarang ayos ay tuluyan ng nasira. Ang pawis ay nagpabura sa kanyang mahal na make-up na naglantad sa tunay niyang mukha. Ang mukha ng isang desperadong magnanakaw. Samantala, si Ricardo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig. Ngunit nang makita niya si Elena na hawak ang Biblia at ang digital key, bigla siyang lumuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumatama sa sahig ay tila isang pagsusumamo na huli na ang lahat. Elena, love, patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Si Gina ang may kasalanan. Siya ang nag-udyok sa akin sa lahat ng ito. Love, ayaw mo namang makitang mabulok ang asawa mo sa kulungan. 'Di ba? Isipin mo ang pinagsamahan natin. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Ang salitang love, na dating nagbibigay sa kanya ng init, ay tila ba naging isang malamig na lason na dumadaloy sa kanyang pandinig. Wala siyang naramdamang galit, wala ring awa. Tanging isang malalim at tuyong kawalan ang nananatili sa kanyang dibdib. Ang pinagsamahan natin, Ricardo, ay pinatay mo nung unang beses mo akong sinampal at noong huling beses mong ninakawan ang alaala ng mga magulang ko. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Matatag na tila isang pader ng katedral. Yumuko siya at pinulot ang isang piraso ng basag na florera. Ito ang mismong florerang binili niya gamit ang kanyang unang sahod bilang arkitekto para lang mapasaya si Aurora. Naalala niya kung paano niya ito iningatan. Ngunit ngayon, ang mga piraso nito ay sugat na lang sa kanyang kamay. Napagtanto niya na sa loob ng 10 taon,
Pilit niyang pinagdudugtong ang mga bagay na sadyang basag na. Binitawan niya ang piraso ng bubog at hinayaan itong muling bumalik sa sahig. Hindi na siya mag-aayos ng anumang sira para sa kanila. Dalhin na sila. Utos ng opisyal na kasama ni Attorney Melencio. Habang hinihila palabas sina Ricardo at Gina, si Doña Aurora naman ay nakasalampak sa gilid. Humihikbi ng walang tunog. Ang kanyang dating matayog na anyo ay tila naging isang maliit at kaawa-awang anino. Tumingin siya kay Elena, nagbabaka sakali ng isang huling pagkakataon. Elena, ang bahay. Paano na kami? Hindi sumagot si Elena. Sa halip lumapit sa kanya si Attorney Melencio na may dalang isang tablet. Elena, nagtagumpay tayo sa digital forensics. Ang perang ninakaw nila mula sa kumpanya mo at kay Antonio ay na-freeze na. Pero may malaking problema pa rin tayo. Ano yun, attorney? Ang foreclosure process. Dahil ang GG Prime Holdings ay nakapagbayad na ng initial settlement sa bangko, legal nang nailipat ang ownership rights sa kanila. At dahil si Gina ang tumatayong head ng kumpanyang yon, sa oras na makonvict siya, ang kumpanya ay mapupunta sa receivership ng gobyerno o ibebenta sa public auction. Ibig sabihin, kahit wala na sila, mawawala pa rin sa iyo ang bahay na ito sa loob ng 2 araw. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elena. Ang kanyang tagumpay laban sa mga taong nanakit sa kanya ay tila ba kulang pa rin upang mailigtas ang kanyang tahanan. Ang pagod na nararamdaman niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang bumuhos, nagpapabigat sa kanyang bawat hininga. May paraan pa ba, attorney? Mayroon tayong isang baraha, Elena. Ang digital key na ibinigay ni Antonio. Kung mapapatunayan nating ang perang pambayad sa bangko ay galing sa nakaw na pondo ni Antonio, maaari nating i-void ang sale. Pero kailangan nating mahanap ang orihinal na dokumento ng trust fund ni Antonio sa loob ng 48 oras. At ang dokumentong yon, ayon sa investigation, ay itinago ni Gina sa isang safe house na hindi pa natin natutukoy. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, pagkatapos maialis ang mga salarin, naiwang mag-isa si Elena sa kanyang malaking sala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng mga alaala. Mga tawa ng kanyang mga magulang at ang mga hikbi ng kanyang sariling pagtitiis. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, isang boses ng bata ang narinig niya sa kabilang linya. Ate Elena, tulungan niyo po kami. May mga taong naghahanap po sa inyo rito sa luma ninyong bodega sa labas ng bayan. Sabi nila, susunugin daw po nila ang lahat ng gamit niyo kapag hindi kayo dumating. Sino ang mga taong ito na nagbabanta sa huling bodega ni Elena? At may kinalaman ba ito sa hinahanap nilang dokumento ni Antonio? At handa ba si Elena na sumugal muli sa isang mapanganib na gabi para sa huling pagkakataon na mabawi ang kanyang tahanan? Ang apoy ay hindi namimili ng tutupukin. Maging ang pinakamagandang alaala ay kayang gawing abo sa isang iglap, basta't ang mitya ay galit at kawalan ng hiya. Ang bulong na yon ni Elena sa sarili ay tila isang panalangin habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa lumang bodega sa labas ng bayan. Ang dilim ng gabi ay lalong bumibigat dahil sa makapal na fog na bumabalot sa kalsada. Tila ba pilit siyang hinahadlangan ng tadhana na makarating sa kanyang destinasyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa lubak-lubak na daan ay nagpapaalala sa kanya ng bawat pagsubok na kanyang ninaisan. Bawat hapdi na kanyang tinalikuran, ang lumang bodega ay pag-aari ng kanyang ama. Isang maliit na istruktura na gawa sa kahoy at yero kung saan nakaimbak ang mga unang blueprint, mga gamit sa pag-aaral at ang mga lumang kasangkapan na hindi na kailangan sa bahay. Ito ang kanyang munting kaban ng kahapon, isang lugar na puno ng alikabok ngunit hitik sa pagmamahal. Nang makarating siya, tumambad sa kanya ang isang sasakyang pamilyar, ang motor na pinag-awayan nila ni Ricardo. Sa tapat ng pinto ng bodega, nakatayo si Jojo, ang nakababatang kapatid ni Ricardo,
na may hawak na galon ng gasol at isang lighter. Ang kanyang mga mata ay mapula, bakas ng alak at ng matinding inggit na matagal nang kinikim-kim sa loob ng kanyang dibdib. Ate Elena, buti naman at dumating ka. Pasigaw na bati ni Jojo. Ang kanyang boses ay pumarol sa katahimikan ng paligid. Akala mo ba ay papayag kaming ikaw lang ang manalo? Sinira mo ang buhay ni Kuya. Sinira mo ang pangarap ko. Ngayon, titingnan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ang mga basurang iniwan ng tatay mo. Huminga ng malalim si Elena habang dahan-dahang bumababa sa sasakyan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa tuyong dahon at damo ay tila isang babala. Jojo, itigil mo iyan. Hindi ako ang sumira sa buhay ng kuya mo. Siya ang gumawa noon sa sarili niya. Bitawan mo ang lighter na yan bago ka pa makagawa ng bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Wala na akong pakialam, bulyaw ni Jojo habang sinisimulang ibuhos ang gas sa paligid ng pinto. Ang amoy ng petrolyo ay mabilis na kumalat, matapang at nakakahilo na humalo sa malamig na simoy ng hangin. Kung mawawala rin lang ang lahat sa amin, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Sa halip na sumugod, tumingin siya sa loob ng bodega sa pamamagitan ng maliit na bintana. Nakita niya ang lumang drafting table ng kanyang ama. Ang mesang doon siya tinuruang gumuhit ng kanyang unang tuwid na linya. Naalala niya ang init ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat, ang amoy ng lapis at pambura. Napagtanto niya na ang bodega na ito ay hindi lang imbakan ng gamit. Ito ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, hindi na takot ang naramdaman niya, kundi isang banal na tungkulin na protektahan ang kanyang pinagmulan. Jojo, alam mo ba kung bakit galit na galit ka? Mahinahong tanong ni Elena habang patuloy na lumalapit kahit mapanganib. Dahil habang buhay kang umasa sa kuya mo na umasa naman sa akin. Hindi mo kayang itayo ang sarili mo, kaya gusto mong sunugin ang mga taong nakatayo na. Pero sige, ituloy mo. Sunugin mo ang bodega. Pero tandaan mo, ang apoy na sisindihan mo ay hindi titigil dito. Susunugin nito ang kinabukasan mo sa loob ng kulungan. Napatigil si Jojo. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay nanginginig. Sa gitna ng kanilang pagtititigan, mabilis na kumilos si Elena. Inagaw niya ang pagkakataon habang nag-aalinlangan ng binata. Isang maikling pagbubuno ang nangyari, ang tunog ng pagkakiskis ng mga tela at ang mabilis na paghinga ng dalawang tao ang tanging maririnig sa paligid. Bumagsak ang galon ng gas sa lupa. Lumikha ng isang basang tunog habang tumatapon ang natitirang likido. Sa kasamaang palad, sa pagbagsak ni Jojo, hindi sinasadyang bumukas ang lighter at tumama ang apoy sa basang bahagi ng damo. Isang mabilis na pagsiklab ang naganap. Ang apoy ay tila isang gutom na hayop na mabilis na gumapang patungo sa pinto ng bodega. Huwag! Ang dokumento! Sigaw ni Elena. Hindi inalintana ang init at ang usok na nagsisimulang bumalot sa paligid. Mabilis na pumasok si Elena sa loob. Ang bawat hakbang niya sa loob ng nasusunog na bodega ay tila paglakad sa impyerno. Ang tunog ng mga tuyong kahoy na nagsisimulang mag-crack sa init ay tila mga sigaw ng sakit. Dinaluhong niya ang lumang drafting table. Sa ilalim nito, sa isang lihim na compartment na tanging siya lang ang nakakaalam, ay ang isang itim na folder. Ang folder na naglalaman ng mga dokumento ni Antonio na magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw ni Gina. Nang makuha niya ang folder, ang usok ay masyado nang makapal. Ang bawat langhap niya ay tila sumusunog sa kanyang baga. Ang labas ng bodega ay nababalot na ng apoy, tila isang kulungang gawa sa nagbabagang ginto. Elena, lumabas ka na dyan. Ang sigaw ni Jojo mula sa labas, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagsisisi at takot. Sa gitna ng lumalagablab na apoy,
Napansin ni Elena ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa na malapit ng lamunin ng init. Litrato ito ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Sa isang iglap, kinuha niya ito at isinuksok sa kanyang dibdib. Paano makakalabas si Elena sa bodegang unti-unti nang nagigiba ang bubong dahil sa tindi ng apoy? At kung sakaling makaligtas siya, magiging sapat ba ang dokumentong nakuha niya para pigilan ang pagbenta ng kanyang bahay sa loob ng susunod na 24 na oras? Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng yero ang narinig mula sa itaas ng bodega. Kasunod ang katahimikan na tila ba ang lahat ay tuluyan nang natapos sa ilalim ng mga abo. Hindi bali nang maubos ang hangin sa aking baga, wag lang mawala ang huling bakas ng aking mga magulang sa mundong ito. Ang bulong na yon ay tila isang sumpa sa gitna ng nagbabagang impyerno, sa ilalim ng nagbabagang yero at makapal na usok. Naramdaman ni Elena ang matinding bigat ng isang bumagsak na haligi sa kanyang binti. Ang init ay tila humahalik sa kanyang balat, isang hapdi na hindi kayang tapatan ng anumang sampal ni Ricardo. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na kahel na liwanag, ang folder ni Antonio at ang lumang litrato ng kanyang pamilya ay mahigpit niyang nayayakap sa kanyang dibdib. Ang bawat langhap niya ay lasang abo. Ang bawat pagsubok niyang igalaw ang kanyang katawan ay nagdudulot ng matinding kirot na gumuguhit mula sa kanyang binti hanggang sa kanyang utak. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay unti-unti nang lumalamon sa kanyang pandinig. Tanging ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso ang nagsisilbing huling ritmo ng kanyang buhay. Sa gitna ng usok, tila naamoy niya ang pamilyar na bango ng lapis at bagong tabas na kahoy. Ang amoy ng kanyang ama habang nagtatrabaho sa mesang yon. Naalala niya ang turo nito. Elena, ang tunay na pundasyon ay hindi gawa sa semento, kundi sa tibay ng loob na tumayo muli matapos ang bawat pagkadapa. Isang huling lakas ang humugot mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Gamit ang kanyang mga siko, dahan-dahan siyang gumapang, hinihila ang kanyang sarili palayo sa bumabagsak na istruktura, bit-bit ang katotohanang magpapalaya sa kanya. Ate Elena, narito kami. Kumapit ka. Ang boses ni Lolo Berting at ang tunog ng papalapit na sirena ng bumbero ay tila mga tinig ng mga anghel. Naramdaman ni Elena ang malakas na pagbuhos ng tubig sa bubong. Ang singaw na nalikha nito ay pansamantalang nagpalamig sa paligid. Isang grupo ng mga bumbero ang bumasag sa pinto at sa gitna ng usok. Natagpuan nila ang isang babaeng duguan, ulingan. Ngunit mahigpit na hawak ang kanyang dangal. Nang ilabas siya sa bodega, ang sariwang hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Elena bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay si Jojo na nakaposas, umiiyak habang tinitingnan ang nasusunog na bodega at ang mukha ni Attorney Melencio na puno ng pag-aalala. Makalipas ang ilang oras, nagising si Elena sa loob ng isang puting silid sa ospital. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng oxygen monitor ang bumati sa kanya. Ang kanyang binti ay nakabalot ng benda at ang kanyang mga kamay ay may mga paso. Ngunit sa tabi ng kanyang higaan, naroon ang itim na folder, ligtas at buo. Gising ka na. Salamat sa Diyos, wika ni Attorney Melencio habang papalapit. Elena, nakuha namin ang lahat. Ang mga dokumento sa loob ng folder na ito ay sapat na para i-freeze ang lahat ng assets ni Gina at bawiin ang ownership ng bahay mo. Ang auction bukas ay ititigil na ng korte. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Ang bawat hapdi sa kanyang katawan ay tila naging sulit. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang nang mapansin niya ang isang estrangherong lalaki na nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid. Isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na bouquet ng puting bulaklak at may mga matang tila matagal nang naghihintay sa kanya.
Elena, matagal na kitang hinahanap. Wika ng lalaki. Ang boses ay malalim at pamilyar. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan bago pa man dumating ang kadiliman ni Ricardo. Sino ang misteryosong lalaking ito na biglang sumulpot sa gitna ng kanyang pagkapanalo? Siya ba ay isang kaibigan o isang bagong kaaway na may kinalaman sa lihim na partner ni Gina? At ngayong mababawi na ni Elena ang kanyang bahay, handa na ba siyang harapin ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay, ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbubukas muli ng kanyang puso? Hindi sapat ang iyong mga luha para pawiin ang hapdi ng sunog sa aking balatnay. At mas lalong hindi nito mabubura ang 10 taon ng aking pagtitiis. Ang boses ni Elena ay mahina, halos pabulong na lamang dahil sa tuyong lalamunan. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Nakahiga siya sa kama ng ospital. Ang kanyang mga kamay at binti ay balot ng puting benda. Tila ba siya ay isang muling nabubuong rebulto mula sa pagkawasak. Sa paanan ng kanyang higaan, nakaluhod si Doña Aurora, humihikbi at pilit na inaabot ang laylayan ng kumot ni Elena. Ang matandang dati ay parang reyna kung mag-utos ay nagmukhang isang basang sisiw. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng pekeng pagsisisi. Elena, anak, patawarin mo si Ricardo. Nagkamali lang siya, nadala ng masamang impluensya ni Gina. Pagmamakaawa ni Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Wala na kaming matitirhan. Pinalayas na kami sa bahay ng mga pulis. Maawa ka sa amin. Saan kami pupunta sa gitna ng kalsada? Tumingin si Elena sa kisame ng ospital. Ang puting pintura ay tila isang malinis na papel na nagpapaalala sa kanya na maaari na niyang isulat ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kirot sa kanyang mga sugat, isang paalaala na ang kalayaan ay may kaakibat na sakripisyo. Sa bawat patak ng swero sa kanyang IV tube, tila ba kasabay nito ang pag-agos palayo ng huling bahagi ng kanyang pagiging martyr. Naibinigyan ko kayo ng bubong, pagkain at respeto sa loob ng mahabang panahon, pero sinagot niyo ako ng pagnanakaw at pananakit. Malamig na wika ni Elena. Ang awa ko ay naubos na kasabay ng paglamon ng apoy sa aking bodega. Huwag niyo nang gamitin ang salitang pamilya dahil matagal niyo na itong tinalikuran. Isang kamay ang marahang pumatong sa balikat ni Elena. Lumingon siya at nakita ang lalaking kanina patahimik na nagmamasid sa tabi ng bintana, si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at isang uri ng proteksyon na matagal nang hindi naramdaman ni Elena. Si Gabriel, ang kanyang kababata. Ang lalaking nangakong pakakasalan siya noong sila ay mga bata pa. Bago ito biglang umalis patungong Amerika, 10 taon na ang nakalilipas. Aurora, sapat na ang panggugulo niyo. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Ang bawat sentimong ninakaw niyo ay kasalukuyan ng hinahabol ng batas. Mas mabuting umalis na kayo bago ko tawagin ang security. Napilitang tumayo si Aurora. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa galit nang makitang may bagong tagapagtanggol si Elena. Ngunit bago siya makapagsalita, ang malamig na titig ni Gabriel ay sapat na. Upang mapatahimik siya, lumabas ang matanda na padabog ang mga paa. Iniwan ang katahimikan sa loob ng silid. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Balot man ng benda, ang kanyang daliri, sa kaliwang kamay ay wala na ang mabigat at masikip na singsing na ibinigay ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang gaan ng kanyang balat. Hinaplos niya ang bakanting bahagi ng kanyang daliri at doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan. Hindi na siya nakatali sa isang pangakong puno ng kasinungalingan. Malaya na siya. Salamat, Gabriel. Pabulong na sabi ni Elena. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagpapadala ng mga mensahe sa akin? Ang misteryosong nagbabantay sa akin? Ngumiti si Gabriel, isang nangiting puno ng pait at tamis.
Hindi kita matiis na panoorin lang mula sa malayo, Elena. Noong nalaman kong ikinasal ka kay Ricardo, akala ko ay magiging masaya ka. Pero nang makita ko ang mga pasa sa iyong kaluluwa, alam kong kailangan kong bumalik. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Elena, may isa pa akong dapat ipitamin sa'yo. Ang bahay mo, hindi lang ito basta nabawi. Dahil sa tulong ni Antonio at ng mga ebidensyang nakuha mo sa bodega, ang bangko ay hindi lang nag-cancel ng auction. Sila ay nag-issue ng public apology at ibabalik nila ang lahat ng mortgage payments na ibinayad mo sa loob ng 6 na buwan na ninakaw ni Ricardo. Nanlabo ang paningin ni Elena dahil sa luha. Ang luhang ito ay hindi na mula sa sakit, kundi mula sa isang matinding ginhawa. Ang katarungan na tila mailap ay sa wakas ay dumapo na sa kanyang palad. Pero may isang bagay ka pang dapat malaman. Seryosong dagdag ni Gabriel. Si Gina. Bago siya dalhin sa maximum security, may ibinunyag siyang lihim. May isang tao pa raw na nag-utos sa kanya na ubusin ang yaman mo. Isang tao na matagal mo nang kilala at hindi mo aakalain na kayang gumawa nito sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Akala niya ay tapos na ang lahat sa pagkakulong ni na Ricardo at Gina. Sino pa ang may ganitong tindi ng galit sa kanya? Sino siya, Gabriel? Huminga ng malalim si Gabriel at inabot ang isang lumang dokumento na may lagda na pamilyar kay Elena. Ang taong iyon ang dahilan kung bakit ako napilitang umalis 10 taon na ang nakalilipas. At ang taong iyon ay kasalukuyang papunta rito sa ospital para tapusin ang sinimulan niya. Bago pa man makasagot si Elena, narinig ang marahang pagbukas ng pinto. Isang anino ang pumasok sa silid, bitbit ang isang bango na matagal nang hindi nalilimutan ni Elena. Ang bango ng kanyang yumaong tiyahin na akala niya ay matagal nang pumanaw. Sino ang babaeng ito na tila bumangon mula sa hukay at ano ang koneksyon niya sa pagdurusa ni Elena sa loob ng 10 taon? At handa ba si Elena na harapin ang huling katotohanan na wawasak sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pamilya? Patay ka na. Nakita ko ang iyong kabaong na ibinaon sa lupa. 10 taon na ang nakalilipas. Paanong nandito ka? Ang boses ni Elena ay isang mahinang kalos, tila isang hangin na dumaan sa tuyong kalsada. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang katawan na balot ng benda ay tila mas lalong nanigas sa ilalim ng puting kumot. Ang babaeng nakatayo sa may pintuan ay si Tita Solita, ang kapatid ng kanyang ama na binalitaang pumanaw sa isang aksidente sa ibang bansa noong nagsisimula pa lamang ang relasyon nila ni Ricardo. Ang bango ng kanyang pabango, ang amoy ng mamahaling lavender, ay sumakop sa buong silid, isang amoy na matagal nang ibinaon ni Elena sa kanyang limot. Ang kamatayan ay isang magandang disguise para sa mga taong gustong magmasid sa dilim, Elena. Ang boses ni Solita ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ipinapakita noong bata pa ang pamangkin. Masyadong naging paborito ng lolo mo ang tatay mo. Ang bahay na yan, ang lupang kinatatayuan niyan. Dapat ay sa akin iyon. Pero ibinigay sa kanya at ngayon, ibinigay sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Solita. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ng ospital ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Ginamit ko si Ricardo, isang lalaking uhaw sa pera at madaling maimpluwensyahan. Ginamit ko si Gina, ang babaeng ambisyosa na handang pumatay para sa posisyon. Lahat sila ay mga piyesa ko lang sa isang malaking laro para mabawi ang nararapat sa akin. Naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa paso ng apoy sa kanyang balat. Ang taong itinuring niyang pangalawang ina, ang taong iniyakan niya ng mabalitaang namatay, ay siya palang arkitekto ng kanyang impyerno. Ang 10 taon ng pananakit ni Ricardo, ang pagnanakaw sa kanyang dangal,
Lahat ay planado ng sarili niyang dugo. Hayop ka, ang bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pinanood mo akong masaktan? Pinanood mong bugbugin ako ng asawa ko habang alam mong ikaw ang nag-utos sa lahat ng ito? Negosyo lang ito, Elena. At sa negosyo walang puwang ang emosyon. Sagot ni Sulita habang kinukuha ang isang maliit na hiringgilya mula sa kanyang bag. Ngayong nakuha mo na ang mga ebidensya ni Antonio, kailangan na nating tapusin ang kwentong ito. Isang overdose lang at lahat ng paghihirap mo ay matatapos na. Sasabihin nila na hindi mo kinaya ang trauma ng sunog. Akmang lalapit si Solita nang biglang humarang si Gabriel sa harap ni Elena. Ang kanyang mga mata ay tila isang matalim na espada na handang tumaga. Hindi ka na makakahakbang pa, Solita. Ang lahat ng sinabi mo, ang bawat pag-amin mo, ay kasalukuyang naririnig ng mga pulis sa labas. Ipinakita ni Gabriel ang kanyang cellphone na nakabukas ang isang voice recording app. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Melencio. Ang mukha ni Solita ay biglang namutla. Ang kanyang katatagan ay tila isang pader na gumuho sa isang iglap. Huli na ang lahat, tita, wika ni Elena. Ang boses ay puno na ngayon ng awtoridad at paglaya. Ang katarungan ay hindi lang para sa mga may pera. Ito ay para sa mga taong marunong lumaban gamit ang katotohanan. Habang pinupusasan si Solita at inilalabas ng silid, isang huling tingin ang ibinigay ng matanda kay Elena. Isang tingin ng puro at walang halong pagsisisi. Ngunit hindi na ito inintindi ni Elena. Tumingin siya sa labas ng bintana ng ospital. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang mga kulay ng kahel at lila ay naghahalos sa langit. Tila isang bagong disenyo ng buhay na siya mismo ang gagawa. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel. Ang init ng balat nito ay tila isang pangako na hindi na siya muling mag-iisa. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang bodega na naging abo, at ang kanyang bahay na muling naging kanya. Attorney! Tawag ni Elena habang nakatitig sa sikat ng araw. Ipagbili niyo ang bahay. Ayaw ko na itong tirhan. Nagulat si Gabriel at Attorney Melencio. Bakit, Elena? Pinaglaban mo yon ng husto. Dahil ang bahay ay bato at semento lang, nakangiting sagot ni Elena. Ang tahanan ay nasaan ng kapayapaan. Gamitin niyo ang benta para itayo ang katedral ng mga luha. Isang shelter para sa mga babaeng biktima ng bauhan. Gusto kong ang bawat luhang pumatak sa bahay na yon ay maging pundasyon ng bagong buhay para sa iba. Sa pagkakataong yon, ramdam ni Elena ang tunay na paghilom. Hindi lang ang kanyang mga paso sa balat, ang unti-unting naglalangib, kundi ang sugat sa kanyang kaluluwa na 10 taon niyang dinala. Nakalabas na ba si Elena sa anino ng kanyang pamilya? O may huli pang sorpresa ang tadhana bago ang huling pagbagsak ng kortina? At ano ang magiging kapalaran ni Ricardo at Aurora ngayong ang kanilang protektor ay nasa likod na rin ng mga rehas? Ang bawat pader na dating saksi sa aking mga hikpi, ngayon ay dingding na nagbibigay ng lakas sa mga pusong sawi. Ang dating katedral ng aking mga luha, ngayon ay naging dambana na ng bagong pag-asa. 5 taon na ang lumipas mula nang huling lumabas si Elena sa pintuan ng bahay na yon bilang isang biktima. Ngayon, habang nakatayo siya sa tapat ng malawak na hardin, ang bawat hininga niya ay kasing linis ng hangin sa madaling araw. Ang lumang bahay na dati ay kulay abo at puno ng kadiliman ay wala na. Sa halip, isang marangyang gusali na may puting pintura at malalaking bintana ang nakatayo. Ang silungan ng pag-asa. Ito ang shelter na ipinatayo ni Elena mula sa benta ng bahay at sa mga nakuhang yaman mula sa mga taong nagnakaw sa kanya. Maririnig sa paligid ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa damuhan
at ang mahinang huni ng mga ibon sa mga puno ng nara na itinanim ni Elena bilang pag-alaala sa kanyang ama. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay dinisenyo niya ng may pagmamahal, binuo upang maging kuta ng mga kababaihang dumanas ng hapdi na minsan din niyang naramdaman. Nang hapong iyon, dinalaw siya ni Attorney Melencio upang ibigay ang huling ulat ng korte. Ang balita ay tila isang malamig na tubig na nagpapawis sa huling bakas ng init ng kahapon. Si Ricardo at Gina ay kasalukuyan pa ring nagsisilbi ng kanilang mahabang sentensya sa loob ng maximum security prison. Ang balita ay nagsasabing si Ricardo ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Madalas na nakatitig sa kawalan at binabanggit ang pangalan ni Elena sa gitna ng pagsisisi. Si Doña Aurora naman ay natagpuang nakatira sa isang maliit na barong-barong sa probinsya, umaasa sa limos ng mga kamag-anak na dati niyang minaliit. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng kahirapan, isang karma na mas masakit pa sa anumang parusa ng batas. Si Tita Solita, ang utak ng lahat, ay pumanaw na sa loob ng piitan dahil sa sakit, namatay na mag-isa at walang kahit isang kamag-anak na dumalaw. Inilabas niya ang lumang litrato ng kanyang pamilya na naisalba niya mula sa sunog. Ang mga gilid nito ay may sunog pa rin, ngunit ang mga mukha ng kanyang mga magulang ay malinaw at tila nakangiti sa kanya. Marang hinaplos ni Elena ang litrato at inilagay ito sa loob ng isang glass case sa lobby ng shelter. "Pama, tapos na po ang laban. Ang inyong alaala ay hindi na mantsado ng dugo at luha. Ito na po ang ating tunay na tahanan." Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Lumapit si Gabriel at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang ni Elena. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, isang pagkakapit na hindi mahigpit, ngunit hindi rin bibitiw. Isang simbolo ng pag-ibig na hindi nagmamadali, hindi pumupuwersa, kundi naghihintay at nagpapagaling. "Handa ka na ba para sa ating pag-alis, Elena?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng paghanga. "Ang kumpanya natin sa Amerika ay naghihintay na para sa iyong bagong disenyo." Ngumiti si Elena, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Oo, Gabriel, handa na ako. Dahil sa wakas, hindi na ako tumatakas sa aking nakaraan. Naglalakad na ako patungo sa aking hinaharap." Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng ginto at lila. Isang paalaala na matapos ang bawat unos ay may darating na dapit hapon na puno ng katahimikan. Sa tanong kung napatawad na ba ni Elena ang mga taong nanakit sa kanya, ang sagot ay hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng paglimot. Hindi na sila mahalaga, hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ang tunay na pagpatawad ay ang hindi na pagpapahintulot sa kanilang alaala na magnakaw muli ng kahit isang segundo ng kanyang kaligayahan. Nakahanap na si Elena ng kapayapaan at ang bayhawk na iniwan niya para sa lahat ng nakikinig ay ito. Ang buhay ay parang isang katedral. Maaring ito ay mawasak ng bagyo o masunog ng galit. Ngunit hanggat meron kang lakas na pulutin ang bawat piraso ng iyong pagkatao, kaya mong magtayo ng isang bago at mas matatag na dambana. Ang iyong mga luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang sementong magpapatibay sa pundasyon ng iyong muling pagbangon.